Moma, bukas na po darating ang bago ninyong tagapag-alaga. Sana po ay maayos niyang magampanan ang kanyang tungkulin dahil nais ko pong siguraduhin na maalagan kayo ng mabuti. Malumanay na wika ni Miguel habang nakatingin ng may pagmamahal sa kanyang lola. Bahagyang natawa si Lola Rosario at banayad na tumango. Apo, huwag mo namang masyadong higpitan ang mga nag-aalaga sa akin. Ako rin naman ang mahihirapan kung hindi sila magtatagal. Baka naman natatakot sila sa iyo kaya umaalis agad. Mabait naman yung huling nag-alaga sa akin, pero bigla siyang nag-resign. Siguro, natakot siya sa pagiging istrikto mo. Apo, bawasan mo naman ang pagiging mainitan ng ulo mo. Napakamot sa ulo si Miguel at bahagyang natawa. Hindi naman po, Mamila. Gusto ko lang po talagang siguruhin na maayos ang pag-aalaga nila sa inyo, lalo na't binabayaran naman po natin sila ng tama, paliwanag niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang lola. Bagamat kilala si Miguel bilang maislan at istrikto, ito'y dahil sa kanyang matinding pagmamalasakit sa lola. Si Lola Rosario ang tumayong magulang niya noong siya'y bata pa, matapos niyang maulila ng maaga. Kaya't mahal na mahal niya ang kanyang Moma, at nais niyang tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan nito. Pero apo, dagdag ni Lola Rosario, itong bagong darating, bigyan mo naman ng pagkakataon. Huwag mo siyang sisigawan agad kapag nagkamali. Nangangapa pa lang iyon. Dapat, turuan mo muna siya ng maayos. Tumango si Miguel at ngumiti ng bahagya. Opo, Mamila. Basta po aayusin niya ang trabaho niya. Ayokong magkamali siya dahil kayo ang aalagaan niya, sagot niya, may halong pag-aalala. Natawa na lang ng mahina si Lola Rosario habang inihatid siya ni Miguel sa kanyang silid. Pansamantalang si Miguel ang nag-aalaga sa kanyang lola habang hinihintay ang bagong caregiver. Kinabukasan, dumating na ang bagong tagapag-alaga sa kanilang malawak na tahanan. Si Clarita, isang dalagang 23 taong gulang, ay napamangha ng masilayan ang laki at ganda ng bahay. Isa sa mga kasambahay ang nag-asikaso sa kanya at ipinaliwanag ang kanyang mga tungkulin. Ang kasambahay na iyon ay matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Miguel. Habang naglalakad si Miguel palabas ng kanyang silid, agad na tumayo si Clarita mula sa kanyang pagkakaupo sa sala. Naroon si Lola Rosario, nakakapit sa kanyang balikat para sa suporta dahil mabagal na itong maglakad. Napakaganda mo naman, hiha. Ikaw na ba ang mag-aalaga sa akin? Tanong ni Lola Rosario, may ngiti sa kanyang mga labi. Malawak na ngumiti si Clarita at may siglang sumagot, Opo, Madam. Ako po si Clarita, 23 taong gulang. Handa po akong maglingkod sa inyo ng buong puso, with love and care. Natawa si Lola Rosario at masiglang pumalakpak, samantalang si Miguel naman ay nanatiling seryoso at busanggat ang mukha. Napangiwi si Clarita nang mapansin ang ekspresyon ng binata ngunit muling ngumiti ng bamaling siya sa matanda. Nakakatuwa ka naman, Iya. Gusto ko ang ganyan, masayahin at palabiro, para palagi rin akong masaya. Ani ni Lola Rosario habang nakangiti ng maluwang. Komandat si Clarita at may siglang sumagot, Yes naman po, Madam. Happy lang po tayo palagi kahit maraming challenges sa buhay. Sabi nga nila, always positive kahit sobrang negative na ang ganap sa paligid. Napatawa ng malakas si Lola Rosario, ang kanyang tawa'y puno ng kasiyahan. Samantala, si Miguel ay napakamot sa kanyang sentido, halatang hindi sanay sa ganitong klaseng personalidad. Ayaw niya talaga sa mga madaldal, ngunit kung natutuwa naman ang lola niya, pinili na lamang niyang manahimik. Bahagyang nilinaw ni Miguel ang kanyang lalamunan upang makuha ang atensyon ni Clarita. Miss Clarita, naipaliwanag naman sa iyo ng isa sa mga kasambahay ko ang mga dapat mong gawin, tama ba? Tanong niya ng may diin. Yes po, sir, mabilis na sagot ni Clarita, puno ng enerhiya. Good. Siguraduhin mo lang na maayos ang trabaho mo. Magkakasundo tayo kung aalagaan mo ng mabuti si Lola. Huwag mong kakaligtaan ang kanyang gamot at vitamins, pati na rin ang tamang oras ng pagkain niya. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang ilang papeles na naglalaman ng lahat ng dapat mong tandaan. Basahin mo iyon ng mabuti at itatak sa isip mo. Ayoko ng mga pagkakamali, mariing wika ni Miguel, na tila nakakatakot kung tutuusin. Subalit, sa halip na matakot, ngumiti lamang si Clarita. Sanay na siya sa mga masusungit na amo at nalalampasan niya ito sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Yes po, sir. Tatandaan ko po yan.
Pero kung sakaling magkamali ako, huwag po sana kayong magalit ng sobra o pagsabihan ako ng masakit. Tao lang din naman po ako at nagkakamali. Pero promise, gagalingan ko po sa trabaho at iiwasang magkamali. And I thank you, wika niya na may kasamang ngiti. Muling natawa si Lola Rosario. Natutuwa siya sa pagiging masayahin ni Clarita, na sa tingin niya ay magpapasaya rin sa kanyang mga araw. Kaya naman, imbes na mainis, pinili ni Miguel na pigilan ang sarili at tumalikod na lamang. Fine, whatever, just do your job, malamig na sagot ni Miguel bago siya tuluyang umalis. Naupo naman si Clarita sa tabi ni Lola Rosario at masiglang ngumiti. Hi, madam, ang ganda-ganda niyo po kahit may edad na kayo. Para kayong diwata sa masukal na kagubatan. Sang or yarn, pagbibiro ni Clarita. Napahalakhak si Lola Rosario, napahawak pa sa kanyang tiyan dahil sa tawa. Pasaway kang bata ka, pero salamat at napatawa mo ako. Madalas kasi, ang mga nag-aalaga sa akin, ang seseryoso. Bihira lang akong tumawa, nangunot ang noo ni Clarita. Hay nako, ako po minsan kinakabag nakakatawa kasi lagi kong iniisip na dapat maging masaya para hindi maramdaman ang pagod. Mabuti nga po kayo, madam, tumatawa pa kayo. Pero si sir, aba, daig pa yata ang may araw. Nakabusangot ng husto ang mukha. Mabuti na lang gwapo siya, dahil kung hindi, aba, napakapangit niya. Mahinang hinampes ni Lola Rosario ang braso ni Clarita habang natatawa. Loko ka talaga, hay. Hayaan mo na ang apo ko na iyon. Simula nang mamatay ang mga magulang niya, naging ganyan na siya, parang galit sa mundo. Pero ngumingiti naman siya kapag nakikita niya ang babaeng mahal niya. Kaya nga lang, hindi naman siya nito mahal. Napanganga si Clarita. Ay, talaga po, ang sad naman kung ganun. Bakit daw po hindi siya gusto ng babaeng mahal niya? Ang gwapo kaya ni sir. Makalaglag panty ang kagwapuhan. Pero hindi po malalaglag ang akin dahil mahigpit po ang garter nito, biro ni Clarita. Napahagalpak ng tawa si Lola Rosario habang si Clarita naman ay ngumiti ng matamis, masaya na napapasaya niya ang matandang kanyang aalagaan. Pasaway kang bata ka, ang sakit na ng tiyan ko sa'yo kakatawa. Pero seryoso iyon, hindi talaga siya gusto ng babaeng mahal niya kahit gwapo ang apo ko. Tinanong ko yung babae, ang sabi niya, hindi siya bumabase sa mukha. Talagang ayaw niya lang sa apo ko. Kaibigan lang ang turing niya kay Miguel. Okay lang po yan. Baka hindi talaga sila ang itinadhana sa isa't isa. At saka, marami naman pong babae sa mundo. Hindi siya mauubusan. Maghintay lang po siya. Baka na traffic lang, sagot ni Clarita. Naiiling na tumawa si Lola Rosario habang pinagmamasdan si Clarita. Sa unang araw pa lang ng dalaga, magaan na agad ang loob niya rito. Kinabukasan. Maagang nagising si Clarita upang ipagluto ng pagkain si Lola Rosario. Iba kasi ang pagkain ng matanda sa kanila, kaya't si Clarita na mismo ang nag-asikaso nito. Habang abala siya sa pagluluto, bumaba naman si Miguel upang kumuha ng maiinom. Naabutan niyang sumasayaw-sayaw pa ang dalaga habang nagluluto. Tigas ng katawan, bulong ni Miguel na may halong inis. Narinig iyon ni Clarita kaya siya napalingon. Good morning. Sir, masiglang bati niya, sabay kindat. Napailing si Miguel at nangisim ang mukha. Ang ingay mo. Tikom mo ang bibig mo, ha? Pasensya na po kung naiinggayan kayo sa akin, sir. Pero ganito po talaga ako, at masaya naman si Lola Rosario na maingay ako. Natutuwa siya sa akin, sagot ni Clarita. Tila napailing na lamang si Miguel at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng inis niya, alam niyang masaya ang kanyang lola. Kaya't pinili niyang huwag nang magsalita pa. Natutuwa ba ako sa'yo? Mahinahong tanong ni Miguel, ngunit halata ang bahagyang inis sa kanyang boses. Tumaas ang kilay ni Clarita, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Kung ganun po ba, aalisin niyo na ako sa trabaho kong ito. Sabihin ko na po agad kay madam, sagot niya, na may halong biro ngunit may respeto. Akma na sanang tatalikod si Clarita nang biglang hawakan ni Miguel ang kanyang pulsuhan. Agad din naman itong binitawan ng binata, na tila nagulat sa kanyang naging kilos. Bahagyang umarko ang kilay ni Clarita habang tinitingnan si Miguel. Manahimik ka nga dyan, madiin na sabi ni Miguel. Magluto ka na lang ng pagkain ni Lola at siguraduhin mong masarap yan, ha? Idinugtong niya ito ng may diin bago siya tuluyang tumalikod at iniwan ang dalaga. Napailing si Clarita ngunit hindi na lamang siya nagsalita.
Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Nang matapos niyang ihanda ang almusal ni Lola Rosario, maingat siyang nagtungo sa silid ng matanda. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. "Good morning, madam. Nakahanda na po sa ibaba ang almusal ninyo." Maghiliw na bati ni Clarita habang dahan-daang inaalis ang nakataklob na kumot sa katawan ng matanda. Maingat niyang ainalalayan si Lola Rosario na makabangon mula sa higaan at saka tinupi ang kumot nito. Tumingin sa kanya si Lola Rosario at ngumiti. "Ang aga mo naman yata nagising, Iya. Baka inaantok ka pa. Hindi naman kailangang sobrang aga kang bumangon. Ayos lang kahit mga alas 7 o alas 8 ka na magising," wika nito ng may lamang. Ngumiti si Clarita. "Hayaan niyo na po, madam. Ayos lang po yun. Sanay na po ako. Pagkapasok ko naman po sa kwarto sa gabi, mabilis din po akong nakakatulog kaya mahaba rin po ang pahinga ko. Kayo po ba, anong oras po kayo nagigising? Baka naman po inaantok pa kayo at na-disturbo ko ang tulog ninyo," magalang niyang tanong. Umiling si Lola Rosario. "Hindi naman, Iya. Maaga talaga akong nagigising. Pero hindi ako agad bumabangon. Nasanay lang din siguro ako sa ganyan." "Ah, ganun po ba? Akala ko po na-disturbo ko kayo. Hali na po kayo sa ibaba para makapag-almusal na tayo," masiglang sabi ni Clarita habang ainalalayan ang matanda sa paglalakad. "Sabay na po tayong kumain. Lagi ko po kayong sasamahan sa pagkain," dagdag niya, sabay ngiti. "Opo, madam. I will be your food buddy." "Charot po," pabirong sabi ni Clarita na ikinatawa ng matanda. Masaya siya dahil mabait si Lola Rosario, kahit na masungit ang apo nito. Sa isip ni Clarita, mananatili siyang masayahin kahit pagsungitan pa siya ni Miguel, dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan ng matanda. Habang masaya silang nag-uusap, biglang sumulpot si Miguel mula sa kabilang silid. "Ang ingay ng bunganga mo, rinig na rinig ko mula sa kwarto," reklamo nito habang nakasimangot. Ngumiti si Clarita at sumagot, "Ibang klase rin po pala ang pandinig nyo, sir. Pasensya na po kung ganun. Pinapasaya ko lang po kasi ang lola nyo." Masaya akong nakikitang nakangiti at tumatawa siya. Mas lalo po siyang gumaganda kapag masaya. Napabuga ng hangin si Miguel. Kahit siya mismo ay aminado, natutuwa siyang makita ang kanyang lola na masayang masaya. Matagal na rin niyang hindi nakikitang tumawa ng ganoon si Lola Rosario. Ngunit sa kabilang banda, naiirita siya sa pagiging madaldal ni Clarita dahil hindi siya sanay sa ganoong ugali. "Okay, fine. Walang problema. Pero huwag ka lang masyadong maingay dahil nakakairita," sabi ni Miguel na may halong inis. Ngumiti si Clarita at pabirong sumagot, "Bahala na po kayo dyan, sir. Ang aga-aga, ang sanggit niyo po agad. Bad vibes yan. Dapat happy lang po palagi para happy ang life natin. Pero huwag po kayong mag-alala, gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Aalagaan ko po si Lola Rosario na parang lola ko na rin." Napailing si Miguel at tumingin ng diretso sa kanya. "Good. Ayusin mo lang ang trabaho mo. Magkakasundo tayo kung aalagaan mo ng mabuti si Lola. Siya na lang ang meron ako, kaya mahal na mahal ko siya." Ngumiti si Clarita. "Opo, sir. Basta huwag niyo na po akong pagsungitan, ha? Kasi medyo nakakairita rin po yun," pabiro niyang sagot. Umarko ang kilay ni Miguel at sinabing, "Anong sinabi mo? Ikaw pa talaga ang naiirita sa amo mo." Humajek-jek si Clarita. "Biro lang po, sir. Ang busanggot niyo po agad. Galit lang sa mundo, sir. Nababawasan po ang kagwapuhan niyo kapag nakasimangot. Imbes na 100%, nagiging 70% na lang," biro niya. Napailing si Miguel bago tuluyang lumabas ng bahay. Habang si Clarita naman ay napangiti at natawa ng mahina. Sa kabila ng lahat, hindi niya maitatangging sobrang gwapo talaga ng binata. Kinabukasan, maagang bumaba si Miguel sa kusina at nadatnan niya si Clarita na naghahanda ng almusal. "Good morning, sir. Nakahanda na po ang almusal ninyo," masiglang bati ni Clarita habang nakangiti. Tumaas ang kilay ni Miguel bago tiningnan ang pagkain sa mesa. "Bakit mo ako ipinaghahanda ng almusal? Trabaho mo ba yan, ha?" tanong niya nang may bahagyang inis. Ngumiti si Clarita at pabirong sumagot, "Crush ko po kayo, sir. Kaya ayon, sabay tawa." Napailing si Miguel at tuluyan nang naupo sa mesa, hindi na nagkomento pa. Sa isip niya, kahit nakakainis ang kadaldalan ng dalaga,
Tila may kakaiba itong hatid na saya sa kanilang tahanan. What? Gulat na reaksyon ni Miguel habang nakatingin kay Clarita. Humajek-jek si Clarita. Char lang po, sir. Ang aga-aga, sanggit nyo agad. Mapo kayong tatandaan yan, sir. Pero seryoso po, sinabi po kasi ni Madam na ipaghanda ko raw po kayo ng almusal. Gusto raw po niya na kapag aalis kayo, may laman ang sikmura ninyo. Hindi raw po kasi kayo nag-aalmusal, paliwanag niya ng magalang. Napabuntong hininga si Miguel. Sa kabila ng inis, naalala niya ang mga panahong malakas pa ang kanyang lola. Noon, siya mismo ang nag-aasikaso sa kanya, ipinaghahanda siya ng almusal, at sinisigurong nakakakain siya bago umalis. Ngunit mula nang humina si Lola Rosario at hindi na nito magawa ang mga dati nitong ginagawa, hindi na rin siya sanay na mag-almusal. Ayaw niyang ipagawa ito sa ibang tao dahil para sa kanya, espesyal ang ginagawa ng lola niya. Pakasabi kay Mamila, no need. Sanay na akong hindi nag-aalmusal, at baka sumakit pa ang sikmura ko kapag kumain ako ng maaga, malamig niyang sabi habang kumukuha ng tubig sa ref. Lumabi si Clarita at nagpanggap na nalungkot. Ay, ganun. Sayang naman yung hinanda ko, sir. Nag-effort pa naman ako dito. Napakunot ang noo ni Miguel habang tinitingnan ng dalaga. Wala akong pakialam sa effort mo. Basta hindi ko kakainin yan. Itapon mo na lang, matigas niyang sagot. Nanlaki ang mata ni Clarita sa narinig. Ay, huwag naman po, sir. Masama po ang magtapon ng pagkain. Parang nagtatapon na rin po kayo ng grasya. Kakainin ko na lang po ito. Kaya itapon. Baka po biglang mawala ang blessing sa inyo at dumating ang panahon na wala na kayong ipapasahod sa akin. Ayoko pong mangyari yun, no, biro niya habang mabilis na sinimulan ang pagkain. Tahimik na tinitigan ni Miguel si Clarita habang kumakain ito. Napailing siya bago nagsalita, malabong maubos ang pera ko at yaman ko. Marami na ako noon, mayabang niyang sabi. Ngumiti si Clarita. Talaga po, wow. Pwede niyo po ba akong ambunan ng pera? Kahit magkano lang, super happy na po ako noon. Ipapadala ko na lang po sa pamilya ko para may panggastos sila. Manahimik ka na nga. Ano ka? Sineswerte. Kumain ka na lang dyan. Ang daldal mo, nakakainis kang tingnan, sagot ni Miguel habang napapailing. Nilunok ni Clarita ang kinakain at pinagmasdan si Miguel. Sa kabila ng pagiging masungit nito, hindi niya maitatangging gwapo ang binata. Isang linggo pa lamang siya sa bahay ngunit nasasanay na siya sa ugali nito. Sinabihan siya ni Lola Rosario na biruin na lang si Miguel kapag masungit ito upang hindi siya masaktan sa mga sinasabi nito. Nako, sir, huwag po kayong masyadong masungit. Hindi naman po sa nakikialam, pero baka po kaya hindi kayo magustuhan ng babaeng mahal ninyo ay dahil masyado kayong seryoso. Sabi nga po ni Lola Rosario, bihira raw kayong ngumiti, pabiro niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Miguel. Anong sinabi mo? At bakit sinabi sa'yo yan ni Mamila? Nagkibit balikat si Clarita. Ewan ko po, sir. Sinabi niya lang po, pero payo ko lang po, subukan niyo pong maging masiyahin at palangiti. Malay nyo, baka yun ang hinahanap ng babaeng mahal nyo. Kasi gwapo naman po kayo at nasa inyo na ang lahat. Pero kung hindi kayo masayahin, baka yun ang kulang. Napabuntong hininga si Miguel. Totoo ang sinabi ni Clarita. Naalala niya si Marites, ang babaeng mahal niya. Palaging masaya si Marites kapag kasama ang kaibigan niyang si Carlos. Madalas niyang nakikita ang dalawa na nagtatawanan, at nasasaktan siya dahil alam niyang hindi niya magawang maging tulad ni Carlos. Seryoso siyang tao, at hindi niya alam kung paano magbiro. Wala akong pakialam sa payo mo. Huwag mo akong turuan dahil caregiver ka lang ni Mamila, malamig niyang sabi. Tumaas ang kilay ni Clarita. Ay, grabe naman po kayo, sir. Tagos to the bones ang sinabi niyo. Pero alam niyo po, marangal ang trabahong pagiging caregiver. At hindi po ako aalis dito kahit masungitan niyo ako. Pero siguro nga po, kaya hindi kayo magustuhan ng babaeng mahal nyo ay dahil masakit kayong magsalita. Napapikit si Miguel habang pilit na pinipigilan ang inis. HMPH. Nakakainis ka, sabi niya bago tumalikod at umakyat sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sa sumunod na araw, nagtungo si Miguel sa bahay ng kaibigang si Carlos para sa birthday nito. Naroon din si Marites, at napanganga siya sa ganda nito. Hindi niya maiwasang humanga sa kaseksihan ng dalaga habang tahimik itong nakikipag-usap kay Carlos.
Ngunit kasabay ng paghanga ay ang muling pag-usbong ng inis. Alam niyang masaya si Marites kapag kasama si Carlos, at hindi niya magawang maging katulad nito, masayahin, palabiro, at palakaibigan. Tahimik siyang naupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang dalawa. Sa kabila ng kanyang inis, naramdaman niya ang lungkot. Alam niyang hindi siya ang tipo ng lalaking magugustuhan ni Marites, at hindi niya alam kung paano magbabago para sa kanya. Matapos yakapin ng mahigpit ni Marites si Carlos, unti-unting naramdaman ni Miguel ang matinding selos na bumabalot sa kanyang pagkatao. Halos hindi niya maipinta ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang dalawa. Napansin ito ng kaibigan niyang si Ramon, na agad siyang tinapak sa balikat at biniro. "Oh, kalma lang, Miguel. Halatang halata sa mukha mo ang selos. Baka mamaya, sumabog ka na dyan," natatawang sabi ni Ramon. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang isang bote ng beer mula sa mesa at agad itong ininom. Buwisit, bakit ba gustong-gusto niya si Carlos? Mas gwapo naman ako sa kanya, at mas mayaman pa, reklamo niya, puno ng inis. Tumawa si Ramon at muling tinapak ang balikat ng kaibigan. Alam mo, Miguel, hindi naman laging tungkol sa yaman o kagwapuhan. Sa tingin mo, bakit kaya nakuha ni Carlos ang puso ni Marites? Tanong niya. Tumingin si Miguel kay Ramon, naghihintay ng sagot. Dahil sa pagiging joker niya, sagot ni Ramon habang nakangiti. Lagi niyang napapasaya si Marites. At oo nga pala, hindi ko pa nasasabi sa'yo, umamin na si Marites kay Carlos na gusto niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa narinig. What? Talaga bang ginawa niya yun? Tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango si Ramon. Oo, Miguel. Nandun kami noong nangyari yun. Harap-harapan niyang sinabi kay Carlos na gusto niya ito. At guess what? Gusto rin pala siya ni Carlos. Kaya ngayon, mas nagkakalapit na sila. Madalas na silang magkasama, at niyayakap pa siya ni Marites. Hindi ko lang alam kung sila na ba o nasa ligawan stage pa lang. Pero sa tingin ko, malapit na, paliwanag ni Ramon. Lalong naduraj ang damdamin ni Miguel sa narinig. Habang pinagmamasdan sina Marites at Carlos na masayang nagtatawanan sa kabilang dako, naramdaman niya ang matinding selos at galit. Napahigpit ang hawak niya sa bote ng beer na iniinom, tila gusto niyang durugin ito. Miguel, seryosong sabi ni Ramon, sa tingin ko, dapat kalimutan mo na si Marites. Mag-move on ka na. Sa tagal ng panahon na minahal mo siya, ni minsan hindi siya nagpakita ng interes sa'yo. At harap-harapan pa niyang sinabi na hindi ka niya gusto. Kaya bakit mo pa pinipilit ang sarili mo? Napabuntong hininga si Miguel at muling uminom ng beer. Pakiramdam niya, pinipiga ang kanyang puso. Nasa kanya na ang lahat, kayamanan, kagwapuhan, at tagumpay sa buhay, ngunit hindi niya pa rin makuha ang puso ng babaeng mahal niya. Iba ang lalaking gusto nito, at hindi siya. Hindi ako si Suko. Hindi pa naman sila kasal, kaya bakit ako si Suko? Sagot niya, puno ng determinasyon. Biglang natawa si Ramon. Bahala ka nga sa buhay mo, Miguel. Para kang tanga dyan. Nagmumukha ka ng desperado. Pero tandaan mo, hindi mo mababago ang nararamdaman ni Marites. Si Carlos ang lalaking gusto niya, at hindi ikaw. Hindi sumagot si Miguel. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kahit na sa loob-loob niya ay gusto niyang sapakin si Carlos at hilahin si Marites palayo rito. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng gawin iyon. Kaibigan niya si Carlos, at siguradong magagalit sa kanya si Marites kung sakaling gawin niya ang iniisip niya. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-inom ng alak habang naghihintay ng tamang tiyempo upang makausap si Marites nang silang dalawa lamang. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, agad niyang tinanong ang dalaga. Marites, totoo ba na umamin ka kay Carlos na gusto mo siya? Diretsong tanong niya, puno ng kaba at sama ng loob. Matamis siyang nginitian ni Marites. Oo, at hindi ko nga alam kung gusto ko lang siya kasi mas malalim pa doon ang nararamdaman ko. He makes me happy. Sobrang gan sa feeling ko kapag kasama ko siya, at sobrang saya ko ngayong nililigawan niya ako. Baka sagutin ko na rin siya. Kaagad namilog ang mga mata ni Miguel bago ilang ulit na lumunok ng kanyang laway. Ano? Bakit sasagutin mo kaagad siya? Hindi mo pa nga alam ang totoong ugali ng lalaking yan. Bakit ako, Marites? Hindi mo man lang ako pinagbigyan. Sa tagal nating magkakilala, sa tagal nating magkaibigan, bakit hindi mo ako pinagbigyang patunayan ang pagmamahal ko sa'yo? Mayroong pait sa tinig ni Miguel.
Bamantong hininga si Marites sabay tingin ng diretso sa mga mata ni Miguel. Uulitin ko sa'yo, Miguel. Hindi kita gusto. Hindi ko matuturuan ng puso ko na magustuhan ka. Wala sa'yo ang hinahanap ko sa isang lalaki. Tama na ang paulit-ulit mong sinasabi na mas gwapo ka, mas mayaman ka kay Carlos, at kung ano-ano pa. Wala akong pakialam doon. Si Carlos ang mahal ko. Oo, mahal ko. Mahal ko si Carlos. Kaya tama na, Miguel. Tigilan mo na ako kung ayaw mong iwasan kita at layuan. Naiwang tulala at durog ang puso ni Miguel. Tumingala siya upang pigilan ang nangingilid niyang luha. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang kaibigan. Basta na lamang siyang umalis. Bago siya tuluyang makauwi, bumili muna siya ng alak at doon nag-inom sa kanilang bahay. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, parang dinurog ng pino ang puso niya. Hay, kabayo, gulat na hiyaw ni Clarita nang bumaba siya sa kusina upang kumuha ng maiinom. Nakapatay kasi ang ilaw at hindi niya kaagad nakita si Miguel dahil madilim. Napangiwi siya nang makita ang maraming alak sa mesa. Namumula na rin si Miguel. Ang mukha ng binata ay namumula dahil lasing na ito. Anong meron, sir? At nagpapakalasing po kayo. Broken-hearted po ba kayo? Busted. Ouch, pang-aasar pa ni Clarita. Tinitigan siya ng masama ni Miguel. Tigilan mo ako, Clarita, baka palayasin kita dito. Hama ba ang nguso ni Clarita? Sorry po, sir, pero si Madam Alma lang po ang may karapatang magpalaya sa akin. At saka, ang sabi sa akin ni Madam, kapag pagsungitan niyo po ako, deadma lang at idaan lang sa joke. Huwag mo akong biruin dahil hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, galit na sagot ni Miguel. Hindi naman po kita binibiro, sir. Pero seryoso, bakit po ba kayo nagpapakalasing? Bumuga ng hangin si Miguel at sinabi niya sa akin na tigilan ko na siya at hindi niya ako magagawang mahalin. May mahal siyang iba, at hindi ako. Napanganga si Clarita sabay takip ng kanyang bibig. Oh my gulay, medyo masakit po yan sa heart, sir. Pero siguro dapat mag-move on na lang po kayo kaysa naman pilitin niyo pa siyang magustuhan kayo. Umiling si Miguel. Hindi ko gagawin yun. Hindi pa naman sila kasal. Pwedeng-pwede ko pang agawin si Marites. Ay, ganun. Masama ang mang-agaw ng hindi iyo, sir. Kakarmayan ka niyan. Walang relasyong nagtatagal galing sa agaw. At ang tanong, maaagaw mo nga ba siya, sir? Baka mapahamak ka pa niyan sa ginagawa mo, o baka magalit lang siya sa'yo kasi ayaw mo siyang tigilan. Baka iwasan ka pa niya, sabi ni Clarita. Muling lumaklak ng alak si Miguel. Hindi niya alam kung paano niya makakalimutan si Marites, kung paano niya aalisin ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ito ang kanyang first love, kaya alam niyang mahihirapan siyang kalimutan si Marites. Bahala na mahal ko si Marites. Kakausapin ko pa rin siya, at ako ang dapat niyang mahalin, hindi ang lalaking yun. Ako ang nararapat para sa kanya, at hindi ang ibang lalaki, may diin na wika ni Miguel. Natawa ng mahina si Clarita. Wala, siya pa rin pala. Desisyon yan, ha? Nakatatakot siyang tiningnan ni Miguel. Hindi ka titigil. Malakas na tumawa si Clarita sabay tapik sa braso ni Miguel. Biro lang po, sir. Sabi ko nga, titigil na. Sige, cheers na lang po kita sa plano mong gawin. Pero paalala lang po, sir, ha? Ihanda nyo na lang po yung puso at tenga nyo sa matatanggap nyong salita mula sa babaeng mahal ninyo. Dahil mahirap agawin ng isang taong tunay na nagmamahal. Bye, sir. Tulog na mi. Napayuko na lamang si Miguel habang nag-iisip kung paano niya makukuha si Marites. Dahil tama si Clarita, hindi basta-basta natuturuan at naaga ang pusong may tunay na sinisinta. Lumipas pa ang ilang buwan. Patuloy pa rin si Miguel sa pakikiusap kay Marites na siya na lang ang mahalin nito. Ngunit lalo lamang naiinis sa kanya ang dalaga at iniiwasan na nga siya. Halos mabaliw na si Miguel kaiisip kung paano pa niya makukuha ang babaeng mahal niya, gayong sila na pala ng kaibigan niyang si Carlos. Carlos, mahal mo ba talaga si Marites? O baka naman sasaktan mo lang din pala siya sa huli? Kung lolokohin mo lang din naman siya, please lang, ibigay mo na lang siya sa akin. Ako, mamahalin ko siya ng buong puso, may pagmamakaawa sa tinig ni Miguel. Tumikim si Carlos. Mahal ko si Marites. Mahal na mahal. Iba siya sa mga babaeng nakilala ko. Napakabait niya, malambing, at maunawain. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mahal na mahal ko siya.
At para sabihin ko sa'yo, hindi ko lolokohin si Moritz. Sa katunayan, balak ko na nga siyang pakasalan dahil ayokong maaga pa siya ng iba. Nilagpasan ni Carlos si Miguel. Ngayon ay nakakuyom ang kamao ni Miguel at nagtatanes ang ngipin. Gusto niyang magwala at magalit, ngunit hindi naman pwede dahil magmumukha lamang siyang tanga. Hindi na niya alam kung anong klaseng pakiusap pa ang pwede niyang gawin para makuha si Moritz. Dahil sa nakikita niya, malabo pa sa malabo na makuha niya ang puso ng babaeng mahal niya. Magandang araw, aking kaibigan. Kamusta ka na? Tanong ni Ramon. Ngunit hindi na natapos ang sasabihin niya nang makita ang itsura ng kanyang kaibigan. Miguel, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Bamantong hininga si Miguel at saka pinunasan ang butil ng luha sa kanyang mata. Wala na. Hindi ko na talaga makukuha pa yata si Moritz. Balak na siyang pakasalan ni Carlos. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Sobra akong nasasaktan ngayon. Si Moritz ang unang babaeng minahal ko. Ang sakit, sobra, tila naiiyak na wika ni Miguel. Tumikim si Ramon sabay tapik sa balikat ni Miguel. Hayaan mo na kasi sila. Ang kulit mo rin kasi. Hindi ka nakikinig, tapos ngayon, para kang tanga dyan na umiiyak. Tama na yan, Miguel. Huwag ka nang magpakatanga sa babaeng hindi ka magawang gastuhan. Ang gawin mo na lang, mahalin mo na lamang siya mula sa malayo. Hayaan mo ang puso mo na mapagod hanggang sa tuluyan mo na siyang palayain. Bumuga ng hangin si Miguel. Parang pinipiga ang kanyang puso. Ngunit tama naman ang kaibigan niya, dapat na niyang palayain si Moritz. Pag-uwi niya sa bahay, naabutan niyang sumasayaw-sayaw ang kanyang Lola Rosario kasama si Clarita. Para silang mga bulateng sumasayaw-sayaw. Hindi naman masyadong mag-alaw si Lola Rosario niya, pero si Clarita, todo bigay ang pagsayaw kahit hindi naman marunong. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi upang pigilang matawa, kahit na parang sisubog na siya dahil sa kakaibang sayaw ni Clarita. Parang tuod kung sumayaw dahil matigas ang katawan ng dalaga. Ang tigas talaga ng katawan mo, pero ganado kang sumayaw sabi ni Miguel. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Doon natigil sa pagsayaw si Clarita. Ano naman ngayon? Ayos lang na parang tuod. Ang mahalaga, napapasaya ko si Madam. Mahinang natawa si Lola Rosario. Apo, bakit mo ba palaging inaasar si Clarita? Tanong ni Lola Rosario. Palagi mo siyang pinapansin. Hindi ka naman ganyan sa mga nag-aalaga sa akin noon. May crush ka ba sa kanya? Muntik nang masamid si Miguel. Ha, Mommy, huwag po kayong magbiro ng ganyan. Hindi nakakatuwa. At bakit naman ako magkakagusto sa babaeng tuod na yan? Napakaingay pa. Daig pa ang puwet ng manok sa kadaldalan. Humalo ang kip-kip ni Clarita. Hoy, sir, moalang-galang na, sa ganda kong to, ipagkukumpara mo lang ako sa puwet ng manok. HMP, baka isang araw magising ka na lang na ako na pala ang nasa isip mo. Huwag mo akong minamaliit at inaasar. Malakas na tumawa si Miguel. Palabiro ka nga talaga. Ang ganda ng joke mo, nakakatuwa. Ako, magkakagusto sa katulad mong maingay at hindi ka maganda para sa akin. Pangit ka, natawa naman si Lola Rosario. Talaga, apo, okay, sige, sinabi mo yan. O siya, magpahinga ka na sa itaas. Hayaan mo na lang kaming dalawa dito. Huwag ka nang kumontra dahil masaya akong nakikipagsayaw kay Clarita. Exercise din ito. Naging malambot na ang ekspresyon ng mukha ni Miguel. Okay, sige po, magpahinga na rin po kayo pagkatapos niyan. Sumulyap si Miguel sa dalaga na agad din siyang inirapan. Napailing-iling na lamang si Miguel habang naglakad patungo sa kanyang silid. Samantala, si Clarita naman ay ibinaling na ang atensyon kay Lola Rosario. Nagpatuloy sila sa pagsayaw, ngunit sumulyap muna saglit si Clarita sa binata. Ewan niya sa kanyang sarili kung bakit, kahit lumipas ang mga araw. Kahit papaano, nasasanay na si Miguel na hindi na niya hinahanap pa si Moritz dahil unti-unti na niyang tinatanggap sa kanyang sarili na hindi siya ang lalaking para kay Moritz. Isang araw, may dumating na invitation sa opisina ni Miguel, wedding invitation iyon ni na Moritz at Carlos. Tinutuon ni Carlos ang sinabi niyang balak niyang pakasalan kaagad si Moritz. Parang sinaksak ang puso ni Miguel. Ngunit hindi naman pwedeng hindi siya dumalo. Lalabas na bitter siya. Congratulations, tipid na wika ni Miguel nang lapitan niya ang bagong kasal.
Dumalo siya sa kasal ng dalawa kahit nalabag sa kalooban niya at alam niyang masasaktan siya ng sobra. Tinanggap ni Carlos ang paglahad ng kamay ni Miguel. Thank you, Miguel. Akala ko hindi ka nadadala sa kasal namin. Magtatampo na sana ako, pabirong wika ni Carlos. Mahinang tumawa si Miguel. At bakit naman hindi? Hindi naman ako bitter para gawin iyon. Masaya ako na tinupad mo ang sinabi mong pakakasalan mo siya. Bumaling si Miguel kay Marites. Congratulations, Marites. Natupad ang pangarap mong may kasal. Alang-inang ngumiti si Marites. Salamat, Miguel. Nginitian niya muna ang mag-asawa bago mabilis na tumalikod. Mabigat na kasi ang dibdib niya na para bang sisubog na anumang oras. Kaya naman, saglit lang siya sa reception at umuwi na rin siya kaagad. Bumili siya ng alak bago umuwi. Saktong nasa sala naman si Clarita nang abutan niya. Hoy, pwede mo ba akong samahang uminom? Napatingin sa kanya ang dalaga habang inilalapag niya sa mesa ang binili niyang alak. Nanggisim ang mukha ni Clarita. Sorry po, sir, hindi po ako umiinom. Allergic po ako sa alak. Pasensya na, pero pwede naman po kayong maglabas ng sama ng loob niyo sa akin. Hindi ko naman ito ichichika sa iba. Itinaas ni Clarita ang kanang kamay na parang nanunumpa. Bumantong hininga si Miguel at saka naupo sa tabi ng dalaga na siyang naghihintay sa sasabihin niya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang dinurog ang puso ko ng pino, panimula ni Miguel. Pino. Kasi pino ng paminta, biglang sabi ni Clarita. Naningkit ang mata ni Miguel habang tumingin sa dalaga. Si Clarita naman ay pekeng tumawa sabay peace sign. Itinuon ni Miguel ang tingin niya sa alak na hawak niya at saka ininom ito. Galing ako sa kasal ng babaeng mahal ko. Ang sakit pala. Sobrang sakit kahit na sinasanay ko na ang sarili kong hindi talaga siya magiging akin. Kahit na sinasabi ko sa sarili ko na dapat ko na siyang kalimutan. Muntik na nga akong mapaiyak doon kanina habang nakatingin sa kanila. Sa isip-isip ko, dapat ako ang lalaking yun. Dapat ako ang asawa niya. Dapat kaming dalawa ang ikinasal, mapait na sabi ni Miguel, bakas ang matinding pighati sa kanyang tinig. Nakikinig naman ng husto si Clarita. Kitang-kita niya ang matitinding kirot at sakit sa mukha ni Miguel. Parang siya ang nasasaktan para sa binata, lalo pat may gusto siya kay Miguel. Alam mo bang matagal ko nang mahal si Marites? Pero hindi talaga niya ako nagawang mahalin. Kahit na sobra akong nasaktan dahil sa matinding selos, wala akong magawa. Wala akong karapatan dahil hindi naman siya sa akin. Hindi ko siya pagmamayari, gusto ko siyang ipagdamot, ngunit hindi pwede. Gusto ko siyang maging akin, pero hindi na pwede. May asawa na siya, kasal na sila. Kitang-kita ko sa mga mata nila na mahal nila ang isa't isa. Masakit yun para sa akin. Naiisip ko tuloy na ito na yata ang karma ko dahil sa pagiging masungit ko sa ibang tao kaya hindi ko nakuha ang puso ng taong mahal ko. Habang naghahalikan sila sa harapan ko kanina, parang pinagsasaksak ang puso ko. Sobrang sakit, muling uminom ng alak si Miguel. Nagulat na lamang siya nang makita si Clarita na umiiyak sa kanyang tabi. Nangunot ang noo niya bago niya pinunasan ang luha ng dalaga gamit ang kanyang daliri. Hoy, bakit ka ba umiiyak? Ikaw ba ang broken-hearted sa ating dalawa? Kung makaiyak ka dyan, Bulyo niya sa dalaga, ngunit hindi agad nagsalita si Clarita. Sa halip, hinayla niya ang sleeve ng polo ni Miguel at saka doon suminga. Nanlaki ang mata ni Miguel at agad na hinubad ang suot niyang polo. Ano ba? Kadiri ka naman. Dito ka pa talaga suminga, bulyo niya sa dalaga. Pinahid ni Clarita ang luha niyang muling umagos. Sorry, sir. Nadala kasi ako sa kwento ninyo. Ang lungkot po ng boses niyo, halatang sobrang sakit para sa inyo na dumalo sa kasal ng babaeng mahal ninyo. Pasensya na po talaga. Nadala lang po talaga ako. Bumantong hininga si Miguel bago yumuko. Totoo namang sobrang sakit talagang makitang masaya sa iba ang babaeng mahal niya. At talagang dumalo pa siya sa kasal nito. Pero huwag po kayong mag-alala, sir. Darating din po ang babaeng magmamahal sa inyo ng totoo. Yung hindi na kayo masasaktan muli. Malay nyo, nasa tabi-tabi lang. Baka need nyo lang paikutin ang mata ninyo para makita siya, nakangiting wika ni Clarita. Natatawang umiling si Miguel. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Pero malalampasan ko rin ito, kahit na sa tingin ko matatagalan ako at mahihirapan. First love ko pa naman siya. Hinawakan ni Clarita ang kamay ni Miguel.
Nanlaki naman ang mga mata ng binata dahil tila may kung anong kuryente ang damaloy doon. Napalunok siya ng laway ngunit hindi niya binawi ang kamay niyang hawak ng dalaga. Nakatitig sila sa isa't isa. Ngayon niya lang napagmasdang malapitan si Clarita at napagtanto niyang maganda ang dalaga. Maamo ang mukha nito at tumatawa ang mga mata nito. Huwag na po kayong malungkot, sir. Mas sanay po akong palaging nakasimangot ang mukha ninyo at galit. Hindi ako sanay na ganyan ang itsura nyo, malungkot at nasasaktan. Ako rin kasi, naranasan ko rin yang ganyan. Pero hindi kasing lalim ng sa inyo. Pero kahit na, masakit pa rin. Iyak din ako ng iyak noon hanggang sa napagtanto ko na baka may nakalaan talaga para sa akin. Padating na rin siguro, na traffic lang, biro ni Clarita. Mahinang natawa si Miguel sabay pitik sa noo ng dalaga. Ewan ko sa'yo. Seryoso na ang usapan, bigla mo namang sisingitan ng kalokohan. Bumungis-ngis si Clarita. Hayaan mo na, sir. Wala ka na pong magagawa kung medyo loka-loka ako. Ang mahalaga, nagagawa ko po ng maayos ang trabaho ko at napapasaya ko po ang lola ninyo. Basta yun na lang, sir. Libangin nyo na lang po ang sarili ninyo at huwag po kayong magpapasakop sa lungkot. Kayo lang din ang maaapektuhan ng husto. Baka mamaya magbigti na lang kayo dyan, impyerno talaga ang bagsak ninyo. Hindi pumasok sa isipan ko ang bagay na yan kahit na may pinagdadaanan ako noon dahil malaking kasalanan yan. So, yun na nga. Ano pa nga bang magagawa ko? Kailangan ko na lang talagang libangin ang sarili ko para makalimutan si Marites. Salamat pala sa pakikinig sa kwento ko. Sa susunod, hindi na ako magkukwento sa'yo. Baka singan mo na naman ang damit ko. Kadiri ka, Ani, biro ni Miguel sabay tawa. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Clarita. Kinikilig siya sa mga oras na iyon dahil sa unang pagkakataon, nasalayan niya ang mamahaling ngiti ni Miguel. At siya pa ang dahilan kung bakit ito napangiti. Napakagwapo ng binata sa kanyang paningin. Ang maaapektuhan ng husto, baka mamaya magbigti na lang kayo dyan. Impyerno talaga ang bagsak ninyo. Hindi pumasok sa isipan ko ang bagay na yan kahit na may pinagdadaanan ako noon dahil malaking kasalanan yan. So, yun na nga. Ano pa nga bang magagawa ko? Kailangan ko na lang talagang libangin ang sarili ko para makalimutan si Marites. Salamat pala sa pakikinig sa kwento ko. Sa susunod, hindi na ako magkukwento sa'yo. Baka singan mo na naman ang damit ko. Kadiri ka, Ani, sabi ni Miguel sabay tawa. Gumuhit ang malawak ng ngiti sa labi ni Clarita. Kinikilig siya sa mga oras na iyon dahil sa unang pagkakataon, nasalayan niya ang mamahaling ngiti ni Miguel. At siya pa ang dahilan kung bakit ito napangiti. Napakagwapo ng binata sa kanyang paningin. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. May party sa mansyon nila Miguel dahil birthday iyon ng kanyang mommy. Gustong-gusto ni Lola Rosario na party style ang maging ganap sa kanyang birthday kaya naman inimbitahan ni Miguel ang kanyang mga kaibigan. May sayawan doon, kantahan, at inuman. Nakatingin si Miguel kay Marites, at habang nakatingin siya, napangiti siya. Nakita iyon ni Clarita at bahagya siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib, lalo na't gusto niya si Miguel. Kawawa naman ang apo ko. Pinagmamasdan na lang ang babaeng mahal niya mula sa malayo. Ganyan talaga ang pag-ibig, apo. Hindi porket mahal mo, mahal ka na rin, wika ni Lola Rosario nang lapitan niya ang binata. Bamaling sa kanya si Miguel. Mamila naman huwag niyo na po akong asarin pa. Nagmo-move on na nga ako sagot ni Miguel. Tumawa si Clarita. Iyan na pala, sir, ang nagmo-move on. Nakangiti nga po kayo habang pinagmamasdan niyo siya Paano po kayo makaka-move on yan? Ewan ko sa'yo. Isa ka pa. Asep niya. Siguro iniisip ni Sir na siya ang asawa ni Marites, tapos may anak sila, tapos masaya sila. Yun nga lang, hanggang isip ka na lang, Sir, hanggang panaginip at pangarap na lang. Kawawa naman si Sir, pangaasar pa ni Clarita. Matalim na tiningnan ni Miguel ang dalaga. Tumigil ka na nga dyan. Nakakaasar ka na Nagtawa na naman sina Lola Rosario at Clarita habang si Miguel naman ay muling pinagmasdan si Marites mula sa kabilang table. Hindi na nga siya halos kumukurap. Tama na ang titig, apo. Baka matuno na si Marites. Si Clarita na lang ang pagmasdan mo. Maganda at sexy si Clarita, plus magaling pang mag-alaga at masiyahin pa. Kaya love na love ko talaga itong si Clarita, nakangiting sabi ni Lola Rosario habang tumingin kay Clarita.
Namilog ang mata ng dalaga kasabay ng pag-init ng kanyang pisngi. Napatingin sa kanya si Miguel at sabay tawa. Hindi na, Mamila. Napakaingay niyan. Baka mariindi lang ako sa bunganga niyan, tumatawang sabi ni Miguel. Humalo kip-kip si Clarita. Wow naman, sir. Tumitigil din naman ako sa pagsasalita. Nakakapagod din kayong magsalita ah. Oo, sigurado. Napakaingay mo. Para kang baliw. Lagi kang masaya, sabi ni Miguel. Umarko ang kilay ni Clarita. Ano naman ang masama doon? Masayahin lang po talaga akong tao, pero hindi po ako baliw. Apo, bakit ba kasi naiinis ka kay Clarita sa pagiging maingay niya? Sa bagay, the more you hate, the more you love. Crush mo siguro si Clarita kaya ka ganyan sa kanya. Bagay naman kayong dalawa, parehas gwapo at maganda. Kayong dalawa na lang kaya, singit ni Lola Rosario. Malakas na tumawa si Miguel. Naaasar na siya pero di nadaan na lamang niya sa tawa para si Clarita naman ang maasar. Nakikita niya kasing parang napipiko na ang dalaga dahil namumula na ang mukha nito. Ang hindi niya alam, namumula ang mukha ni Clarita dahil sa kilig. Kinikilig sa kanya ang dalaga dahil inaasar silang dalawa ni Lola Rosario. Nako, Mamila, huwag nga kayong ganyan. Hindi mangyayari yan. Guguho muna ang mundo bago ako magkagusto sa babaeng yan, sabi ni Miguel. Maiwan ko na nga muna kayo. Lalapitan ko muna si Marites, kahit makakwentuhan ko lang muna siya, dagdag niya bago lumakad patungo sa kinaroroonan ni Marites. Bumuga ng hangin si Clarita habang nakatingin kina Miguel at Marites na nagtatawanan habang nag-uusap. Alam niyang wala ng pag-asa pa si Miguel kay Marites dahil kasal na ito. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil nagkagusto pa siya sa kanyang amo. Hindi na lang Clarita. Pansin kong palagi mong sinusulyapan ng patago ang apo ko. May gusto ka ba sa kanya? Biglang sabi ni Lola Rosario na ikinabigla niya. Kumamaw siya sa kanyang batok bago bumuga ng hangin. Napansin na pala ng matanda ang palagi niyang ginagawa kaya hindi na siya magsisinungaling pa. Opo, madam. Hindi ko nga rin po alam kung bakit pa ako nagkagusto sa kanya eh. Ang sanggit naman niya. Ewan ko po ba, baliw na yata ako. Masaya po akong pinagsusumite, sagot ni Clarita. Hinawakan siya sa kamay ng matanda. Madalas, ang crush na yan lumalala. Alam mo, kung sakali man, gusto kita para sa apo ko kasi magkaiba kayo ng ugali. Opposites attract, ika nga. Gusto ko ang ugali mo. Gusto kong maging parte ka ng pamilyang ito at mabigyan mo ako ng apo sa tuhod. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para sa iyo na lang mabaling ang atensyon at pagmamahal ng apo ko. Simula nang magtrabaho ka sa amin, wala kang ibang ginawa kundi ang pasayahin ako. At higit sa lahat, napahanga mo ako sa sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo. Buong sahod mo sa kanila mo ibinibigay. Wala kang pakialam kahit na walang matira sa'yo. Matamis na ngumiti si Clarita. Naisip ko po kasi na nakakakain naman po ako ng maayos dito, at masasarap pa po ang mga pagkain. Libre pa po ako sa lahat kaya wala na po akong kailangan pa at mahihiling. Tsaka na lang po ako mag-iipon para sa sarili ko. Sila po muna ang uunahin ko dahil sila po ang inspirasyon ko para lalo po akong sipagin sa trabaho. Napangiti ng malawak ang matanda. Lalo siyang humanga sa kabaitan ni Clarita kaya naman ang dalaga na ang nais ni Lola Rosario para sa kanyang apo. Lumipas pa ang ilang buwan. Nasasanay na si Miguel na hindi na niya iniisip pa si Marites. Wala na siyang pinupuntahan pang lugar kung nasaan ang dalaga. Nag-focus na lamang siya sa kanilang negosyo at kumpanya. Unti-unti na niyang napapansin ang pagiging masipag, maalalahanin, at mapagmahal ni Clarita. Kahit ayaw niya ang kadaldalan ng dalaga, nasanay na siya. Ang mahalaga, mahal ni Clarita ang kanyang Lola Rosario. Iba kung mag-alaga si Clarita. Magandang gabi, sir. Kumain na po ba kayo? Ginabi na po yata kayo ah. Tulog na si madam. Ang himbing po ng tulog niya, napagod kakasayaw namin kanina. Natuwa na naman siya sa tuod kong galaw. Haha, sabay hagat-jak ni Clarita. Tipid na ngumiti si Miguel at nanlalaki ang mata niya dahil tila naging maganda at kumikinang ang mukha ni Clarita sa kanyang paningin. Tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo habang nakatingin sa dalaga. Sir, ayos lang po ba kayo? Parang nakakita kayo ng multo ah. Kulang na lang lumuwa na ang mata niyo sa sobrang laki, biro ni Clarita sabay tawa.
Bumalik naman ang ulirat ni Miguel bago siya mabilis na tumalikod. Ngunit laking gulat niya at napasigaw pa nga nang sumulpot sa kanyang harapan ang dalaga. Ano ba? Para ka namang baliw niyan, asak ni Miguel sa dalaga. Tinawanan siya nito. Nanlaki na naman ang mata niya. Lalong gumaganda sa kanyang paningin ang dalaga, lalo na kapag pati ang mga mata nito'y parang ngumingiti rin. Nawawala kasi ang mata ni Clarita kapag siya'y ngumingiti at talaga namang napakaganda niya. Pasensya na po, sir. Nagtaka lang ako kung bakit bigla kayong tumalikod. Siya nga po pala, kumain na po kayo hanggat mainit pa ang pagkain sa mesa. Hindi na po masarap yan kapag malamig na. Pero kung ayaw nyo pong kumain, itatabi ko na lang muna sa ref. Ako na lang ang kakain bukas. Ayoko po kasing nagtatapon ng pagkain lalayo ang grasya. Napalunok ng laway si Miguel. Tuwing may tira kasing pagkain, tinatapon na kaagad iyon. Hindi naman kasi siya kumakain ng tira. Gusto niya bagong luto. Hindi na. Kakain ako. Magbibihis lang ako saglit. Teka, matutulog ka na ba? Umiling ang dalaga. Hindi pa naman po. Siguro mamaya ng kaunti. Magpapahinga lang ako sandali. Bakit po pala? Kinagat ni Miguel ang kanyang pang-ibabang labi bago nagtangis ang kanyang ngipin. Pwede bang samahan mo muna akong kumain? Kahit sabayan mo ako. Nakakalungkot naman kasing kumain mag-isa. Masyado pang maraming pagkain. Hindi ko mauubos. Matamis siyang nginitian ni Clarita. Tila nag-init ang kanyang mukha kaya iniwas niya ang tingin niya. Ayaw niyang matulala na naman sa magandang mukha ng dalaga. Naiinis na siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, parang halos sa araw-araw na lumilipas, lalong nagiging espesyal si Clarita sa kanyang paningin. Maganda sa kanyang paningin ang dalaga, at may mga oras na sumasagi sa kanyang isipan si Clarita. Sige po, sir. Wait ko na lang po kayo dito sa kusina. Magbihis na po kayo, sir. Malambing ang tinig ni Clarita. Simpleng ngiti na lamang ang isinagot ni Miguel bago siya mabilis na humakbang patungo sa kanyang kwarto. Patago niyang hinawakan ang kanyang dibdib at nabigla siya dahil sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Para siyang mauubusan ng hininga. Ilang sandali ang lumipas, lumabas na siya ng kanyang kwarto. Naabutan niyang nakatingin lamang sa labas ng bintana ang dalaga habang hinihintay siya. Kumain na tayo, tipid na wika ni Miguel. Sige po, sir, masiglang wika ni Clarita bago patakbong nagtungo sa kusina. Ngunit hindi niya inaasahang siya ay matapilok. Napasigaw siya ng malakas at inaasahan niyang mahahalikan niya ang tiles, ngunit nagulat siya nang hindi iyon nangyari. Pagtingin niya, nasalo pala siya ni Miguel. Yun nga lang, mahigpit siyang nahawakan ng binata sa dibdib. Nagkatitigan silang dalawa. Pulang-pula ang mukha ni Clarita dahil nakahawak ang binata sa kanyang malusog na dibdib. Napalunok ng ilang beses si Miguel nang mapagtanto kung saan siya nakahawak. Mabilis niyang itinayo ang dalaga at saka tumalikod dahil sa sobrang hiya. Sorry. Hindi ko sinasadya yun. Ang mahawakan ko. Sorry, nahihiyang saad ni Miguel habang nakatalikod pa rin sa dalaga. Mariing kinagat ni Clarita ang kanyang pang-ibabang labi. Pakiramdam niya, nasa kanyang dibdib pa rin ang dalawang palad ng binata. Nadadama pa rin niya ang hawak doon ni Miguel, at imbes na mainis, tila natuwa pa siya. Ayos lang po, sir. Ang mahalaga, nasalo niyo po ako. Kumain na po tayo, sir. Casual ang kanyang tinig. Sabay na silang naupo. Tiningnan ni Clarita ang binata na hindi magawang makatingin sa kanya. Natawa na lamang siya ng mahina bago kumuha ng pagkain. Samantalang si Miguel, walang mukhang maiharap sa dalaga. Pulang-pula na po yung gwapong mukha nyo, sir. Huwag na po kayong mahiya. Ayos lang po yun. Kung ang isang gwapong katulad nyo naman ang hahawak sa dibdib ko, sige lang. Char, nanlaki ang mata ni Miguel kaya napatingin siya sa dalaga. What, baliw ka rin talaga kahit kailan. Humajak-jak si Clarita. Char lang naman. Pero in fairness, kayo ang unang humawak ng melon ko. Medyo napisil nyo pa nga ito ng maigi. Anong pakiramdam, sir? Malambot po ba? Para po bang bola na nagtatanggal ng stress? Pilyang wika niya sabay kagat-labi. Lalong nag-init ang mukha ni Miguel. Pasimpleng sinukob niya ang pagitan ng kanyang hita. Napansin niyo ni Clarita. Kumunat ang kanyang noo at sumilip sa ilalim ng mesa. Napanganga siya nang makita ang malaking umbok sa pagitan ng hita ni Miguel na agad namang tinakpan ng binata gamit ang kanyang palad. Oh my! Ano yun, sir? Bakit ang laki ng umbok?
Huwag niyong sabihin. Panga ni Miguel at hiniling na sana'y lamunin na lamang siya ng lupa. Pinandilatan niya ng mata ang dalaga. Clarita, umayos ka. Ang manyak mo. Bakit mo pa yun tiningnan? Bakit ka pa sumilip? Kumain ka na nga lang. Kababay mong tao, ang manyak mo, bulyo niya sa dalaga habang umiwas ng tingin. Pilit na pinakakalma ni Miguel ang kanyang sarili kahit na may parte sa kanya ang nagagalit na at parang gustong kumawala. Nabuhay ang kanyang sandata dahil sa ginawa niyang paghawak sa dibdib ng dalaga. Sa taranta niya kasi, hindi naman niya alam na doon siya mapapahawak upang hindi masubsob ang dalaga sa lapag. O siya, pasensya na po, sir. Hindi ko lang inaasahan na naging frozen hotdog sa tigasang yo. Mapang-asar pang wika ni Clarita. Kain na nga po tayo, sir, dahil baka magalit pa lalo ang hotdog ninyo, baka lalo pa po kayong magalit. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan nang nahulog si Miguel sa dalaga. Palagi na nga siyang umuuwi ng maaga para masilayan lamang ito. Napansin niyo ni Lola Rosario kaya naman madalas niyang asarin ang kanyang apo. Yung mata mo, apo, nakatitig ka na naman kay Clarita. Bakit hindi mo na lang aminin sa kanya na may nararamdaman ka na para sa kanya? Sige ka, baka maunahan ka pa ng iba, nangaasar na wika ni Lola Rosario. Lamabi si Miguel. Bakit po ako mauunahan ng iba? May nanliligaw po ba sa kanya? Bawal po siyang magka-boyfriend. Natawa ang matanda. Umamin ka na kasi sa kanya, apo. Ako, parang gusto kong maligo sa dagat. Kahit doon lang ako sa dalampasigan umupo. Ayos lang ba sayo, apo, na maligo tayo sa dagat? Tatlo tayong dalawa ni Clarita ang mag-aasikaso. Ngumiti ng matamis si Miguel. Sige po, Mamila, ako na ang bahala. Bukas na po kaagad. Teka, mamimili na kaagad ako ng mga kakailanganin natin. Magpapasama na lang ako kay Manong ngayon. Dali-daling umalis si Miguel dahil naisip niyang pagkakataon na niya iyon na makasama ng solo ang dalaga. Tinawag naman ni Lola Rosario si Clarita. Clarita, magsiswimming tayo bukas. Gusto ko sana na magsuot ka ng two-piece para maglaway sa'yo ang apo ko. Ayos lang ba sa'yo iyon? Pilyang wika ng matanda. Humadyak-jak naman si Clarita. Yes po, madam. Carry ko yan. Ipapakita ko sa kanya kung gaano ako ka-sexy. Talagang tulo ang kanyang laway. O siya, may two-piece ka na dyan. Bumili ka na kaya ngayon. Magpasama ka kay Manong driver. Saglit lang naman iyon. Kaya iwan mo na akong mag-isa. Bilhan mo na lang ako ng sombrero, ha? Sige po, madam. Copy po, masiglang wika ng dalaga. Bumili nga ng two-piece swimsuit si Clarita. Natawa siya habang iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Miguel kapag nakita siya suot iyon. Hindi nga maalis sa kanyang labi ang malawak na ngiti. Lalo siyang nasasabik na sumapit ang kinabukasan para maisuot na niya ang binili niyang swimsuit. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang tumulong sa paghahanda ng kanilang mga dadalhin at mga pagkain. Tahimik pang silang kumikilos ni Miguel kasama ang mga kasambahay. Habang nasa biyahe sila, paimpol niyang sinusulyapan ang binata habang tumatakbo sa kanyang isipan ang magiging hitsura ni Miguel kapag nakita na nito ang kanyang kaseksihan. Ay, salamat, nakalanghap din ng hangin mula sa dagat, wika ni Lola Rosario sabay ngiti. Inilibot ni Clarita ang tingin niya sa resort na iyon. Marami-raming tao ang nandoon. Puti at pino ang buhangin habang malinaw naman ang tubig sa dagat. Nakaupo lamang ang matanda sa tabi habang silang dalawa ni Miguel ay nag-aasikaso na ng pagkain para kakain na lang nang matapos sila. Tinawag siya ng matanda para alalayan siyang dalhin sa dalampasigan, dito na lang ako banda. Ayos na sa akin na mabasa lang ang paa at binti ko ng tubig, masayang sabi ni Lola Rosario. Magbihis ka na, Clarita. Akitin mo na ang apo ko, nakangiting wika niya. Humadyak-jak naman ang dalaga. Kinakabahan po tuloy ako. Huwag kang kabahan. Pagkakataon mo na ito para paglaawayan ang apo ko, para mahumaling siya sayo, at mabigyan niyo na ako ng apo sa tuhod, natatawang sabi ni Lola Rosario. Tumango na lamang si Clarita bago nagtungo sa kanilang kwarto. Naabutan niyang nagsusuklay ng buhok si Miguel. Nagtama ang kanilang paningin at agad siyang nginitian ng matamis. Namula naman kaagad ang mukha ng binata, sabay kagatlabi. Kainis. Mukhang hindi ko na yata mapipigilan ang nararamdaman ko sa babaeng yun, bulong ni Miguel sa sarili habang hawak ang kanyang sentido.
Pinuntahan ni Miguel ang kanyang lola Rosario na masayang nakikipag-usap sa ibang matatanda doon. Nakaupo lang din ang mga matatanda, masaya na mabasa lamang ang kanilang mga paa at binti. Napangiti na lamang si Miguel. Talagang napapangiti siya tuwing nakikita niyang masaya ang kanyang mahal na lola. Madam, ready na po akong lumangoy na parang Shokoy, Sirena, masayang sabi ni Clarita. Halos lumuwa ang mga mata ni Miguel nang makita ang katawan ng dalaga. Ang nipis ng bewang nito, malusog ang dalawang bundok, bilog ang hita, at mambak na puwitan. Napakaganda ng katawan ni Clarita, kaya pati ang ibang binata doon ay napatingin sa kanya. Wow, napaka-sexy mo naman, Clarita. Ganyan na ganyan ako noong dalaga pa ako, wika ni Lola Rosario, sabay tawa ng malakas. Thank you, madam. Magsiswimming na po ako, ani Clarita bago lamusong sa tubig. Makailang ulit na lumunok ng laway si Miguel at hindi magawang alisin ang tingin sa dalaga. Wala siyang masabi sa kaseksihan ni Clarita, at talagang nalaglag ang panga niya. Tuwang-tuwa si Clarita habang lumalangoy sa dagat. Ngunit nang mapansin ni Miguel na pinaliligiran na ng mga kalalakihan ang dalaga, nangunot ang kanyang noo. Dali-dali siyang lamusong palapit sa dalaga at saka ito niyakap ng mahigpit. Nagulat si Clarita. Huwag ka nang kumontra. Ang sexy mo masyado, kaya pinaliligiran ka ng mga lalaki dito. Hindi mo ba napansin kung makatitig sila sayo? Parang hinuhubaran ka na. Ba't yan pa ang sinuot mo? Magpalat ka nga ng iba pang swimming outfit, para hindi ka parang nang-aakit, inis na wika ni Miguel. Hoy, manahimik ka nga dyan. Para ka namang boyfriend na nagseselos kung umasta. Bahala ka dyan, sir. Ito ang gusto kong suotin, at hindi ko nakasalanan kung naaakit sila, mataray na sagot ni Clarita, sabay langoy palayo. Mariing pumikit si Miguel at saka sinundan ang dalaga kung saan ito patungo. Kaya naman nagtagal siya sa tubig doon dahil panay ang bantay niya kay Clarita. Umahan lang siya sa tubig nang mapagod na ang dalaga sa paglangoy. Napangiti naman si Lola Rosario habang pinagmamasdan ang dalaga. Ano ka ngayon, apo? Maraming lalaki ang nalaglag ang panga sa kaseksihan ni Clarita. Iba ang alindog na taglay niya, mapang-asar na wika ni Lola Rosario. Bumuga ng hangin si Miguel. HMP, sila, makakalapit kay Clarita. Babanatan ko sila, hanggang tingin lang sila, wika niya, habang si Lola Rosario naman ay malakas na tumawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na kinaya pa ni Miguel na itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Nagseselos na siya tuwing may lalaking nagpapakyut kay Clarita, lalo na ang mga kaibigan niyang bumibisita sa kanya. Kapag may dadalaw sa akin dito, huwag mo silang papasukin dito sa loob. Paalisin mo sila kapag wala ako, mariin niyang wika. Kumunat ang noo ni Clarita. Bakit naman po, sir? Hindi ba parang nakakahiya yun? Parang ang sanggit ko naman nun. Talagang sanjitin mo sila. Huwag mo silang ngingitian, dahil sa akin ka lang dapat ngumiti. Napanganga si Clarita sa sinabing iyon ni Miguel. Bigla siyang kinabahan, kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Magkatitigan silang dalawa ng binata. Parang tumatagos sa kanyang kalooban ang tingin ni Miguel, kaya makailang ulit siyang napakurap. Clarita, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo. Ang guguho muna ang mundo bago kita magustuhan. Nagkamali ako. Akala ko hindi yun mangyayari dahil iisa lang ang babaeng nilalaman ng puso ko. Pero ngayon, ikaw na ang nilalaman nito. Ikaw na ang. Mahal kita, Clarita, seryosong wika ni Miguel. Hala, seryoso po ba yan, sir? Walang char. As in, serious to the level, tanong ni Clarita, hindi makapaniwala. Parang nananaginip po ako. At please, huwag niyo muna akong gisingin. Biglang natawa si Miguel. Oo, seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita dati, dagdag niya. Hinawakan ni Clarita ang pisngi ng binata, dahilan upang mapapikit si Miguel. Di naman niya ang init ng palad ng dalaga sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na po kailangang magbago, sir. Gusto ko nga yung pinagsusungitan mo ako dahil para sa akin, lalo kayong nagiging gwapo, sagot ni Clarita. Sa totoo lang, crush na po kita matagal na, pero pilit kong inaalis sa isip ko yun. Wala ako sa kalingkingan ng babaeng mahal nyo. At isa pa, langit ka, lupa lang ako. Magkalayo tayong dalawa, kaya hindi na ako nang arap na mapapansin nyo pa ako.
Biglang niyakap ni Miguel ng mahigpit si Clarita. Nabigla ang dalaga ngunit gumanti rin siya ng yakap sa binata. Matagal niyang hiniling na dumating ang araw na iyon, ang mapansin siya ni Miguel at may bailang sa kanya ang pagmamahal nito. Hindi mo dapat iniisip yan. Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay, Clarita. Ang mahalaga sa akin ay kung anong ugali meron ka. Ikaw lang ang bukod tanging nagpapasaya sa lola ko. Sa'yo lang siya tumatawa ng tumatawa. Kitang-kita ko kung paano mo siya alagaan ng may pagmamahal, parang lola mo na rin. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog ako sa'yo. Salamat sa pagmamahal mo sa mahal kong lola, wika ni Miguel. Kumalas si Miguel mula sa yakap at hinawakan ang pisngi ni Clarita. Dahan-daang inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Buong pusong tumugon si Clarita sa mainit na halik ng binata. Napansin niyang yamakap na pala siya sa batok ni Miguel, habang si Miguel naman ay binuhat siya. Diyos mio, huwag kayong gumawa ng live show dito, mga pasaway kayo. Doon kayo sa kwarto at bigyan niyo na kaagad ako ng apo sa tuhod, sigaw ni Lola Rosario mula sa second floor. Hiyang-hiya ang dalawa at agad na naghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi makatingin ang dalawa sa matanda, habang si Miguel naman ay napakamot sa ulo at nakangiti. Mami lang naman panira po kayo ng moment. Tumawa si Lola Rosario. Huwag kasi kayo dyan, dahil naiinggit ako. Doon kayo sa kwarto nyo at ipagpatuloy ang naudlot nyong kaharaten. Isang buwan ang lumipas, at tuluyan nang ang naging sila ni Miguel at Clarita. Sobrang saya ni Clarita dahil mayroon siyang gwapong nobyo na masungit pero malambing at mapagmahal. Dinalaw nila ang pamilya ni Clarita, at tinulungan ito ng binata. Labis ang pasasalamat ni Clarita sa kanyang nobyo, ngunit kahit silang dalawa na, siya pa rin ang tagapag-alaga ni Lola Rosario. Apo, kailan ba kayo magpapakasal? Gusto ko sana na bago man ako mawala sa mundong ito, makadalo ako sa mismong kasal mo at masilayan ko pa ang unang apo ko. Apo, iyon na lang ang huling hiling ko, pakiusap ni Lola Rosario. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang lola. Sige po, sa susunod na linggo, ikakasal po kaming dalawa ni Clarita. Napag-usapan na po namin ang bagay na iyan. At gagalingan ko po rin para makabuo kami agad. Salamat, apo. Tama yan, galingan mo Ihi lang dapat ang pahinga. Bakbakan kung bakbakan, pilyang wika ng matanda. Isang linggo ang lumipas, at ikinasal na nga sina Miguel at Clarita. Sobrang saya ni Lola Rosario dahil nakadalo siya sa kasal ng pinakamamahal niyang apo. Ganoon din ang nararamdaman ni Miguel. Akala niya hindi na niya muling mabubuksan ang puso niya. Ngunit dumating sa kanyang buhay si Clarita na mahal siya. I love you so much, my wife. Salamat sa lahat, wika ni Miguel. I love you too, my husband. Salamat din sa pagmamahal mo. Wala na akong mahihiling pa, nakangiting sagot ni Clarita. Ginawaran ni Miguel ng matamis na halik sa labi ang kanyang asawa. Kapwa na silang walang saplot sa katawan, handa na silang magsimula ng pamilya. Mamahalin kita habang buhay, my wife. Kaya ngayong gabi, bubuo na tayo ng pamilya. Gusto ko ng kalahating dosenang anak, kaya humanda ka na. Walang magpapahinga, pilyong wika ni Miguel bago muling inangkin ang labi ng kanyang asawa. Wakas.